Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Di nagtagal, mula sa pinakailalim ng kawalan ay sumulpot ang matandang ninuno, ang old ancestor na si Dongfang Bubay, tagapagmana ng kaharian ng Heavenly Maiden, na nasa ika-4 na antas ng Immortal King ang kultibasyon. Ngumisi siya ng nakakaloko, puno ng pagnanasa at kasakiman, habang mariing bulong, kung ganun, gagamitin ko na lang ang vital essence ni brother upang pagalingin ang aking sugat. Agad na kumunat ang noo ng ating bida, Ye Junlin, at sa tinig na puno ng paghamak ay bumulalas, ikaw na walang ugat na nilalang, sa pagsipsip lamang ng vital essence ng iba ka umaasa sa cultivation, at nangangahas ka pang magsalita ng mayabang sa harap ko. Dahil dito, nagbago ang ekspresyon ni Bubay, mula sa nakakaloko tungo sa malamig at nakakatakot. Tumilim ang kanyang mga titig, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang kasanayang nakapanghihilakbot, flying immortal from beyond the heavens, isang dambuhalang bungo ang lumitaw, nagdadala ng masamang presensya na tila mula sa kabilang buhay. Kasabay nito, galit na sigaw ni Dongfang Bubay, binago ko na ang marka sa aking isipan, dahil napakasuwail mo, brother, mas mabuti pang lamunin na lang kita ng tuluyan. Mabilis na sumugod ang bungo, ngunit sa halip na matakot, tumindig si Ye Junlin na puno ng tapang at determinasyon. Nang lamunin ng dambuhalang bungo ang kanyang katawan, biglang nag-trigger ang system ng ating bida, isang liwanag na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang higit pa sa umaatake. Na-detect na ang host ay inatake ng ika-4 na antas na Immortal King, itinaas ang cultivation sa ika-5 antas ng Immortal King. Sumiklab ang bugso ng enerhiya sa katawan ni Ye Junlin, nagliliyab na tila araw sa gitna ng dilim. Gamit ang kanyang mapangwasak na kasanayan na Radiant Golden Light, nilusaw niya ang dambuhalang bungo, napasinghap siya, mariing bulong, hay naku, isang mababa at napakamurang pakana. Nang masaksihan yon, napagtanto ni Dongfang Bubay ang katotohanan, itinago pala ng ating bida ang kanyang tunay na cultivation, puno ng pagnanasa at galit, sigaw niya, napakasama mo naman, brother. Sa sandaling yun, nagtagpo ang kanilang mga titig, matalim, tila kaya hugatin ng kaluluwa, ngunit sa isang mabilis at malutong na galaw, nagpakawala si Ye Junlin ng mapangwasak na sipa, tumama ng mariin sa mukha ni Bubay, kasabay nito, mariing sigaw ng ating bida, nakakadiring halimaw ka, ayusin mo ang pananalita mo sa harap ko. Pagkatapos, nagtipon ng nakapangingilabot na enerhiya si Ye Junlin sa kanyang daliri, kasabay ng isang ngiti na puno ng panunuya. Mariin niyang bulong, sa tingin mo ba, karapat-dapat kang sumipsip ng vital essence ko? Sa isang kidlat na galaw, pinakawalan ng ating bida ang kanyang atake, dumaan ito sa buhok ni Bubay, hanggang sa malutong na tumama sa kanyang katawan, napasigaw si Bubay, napalipad palayo, at malakas na bumagsak sa sahig, kasabay ng mura na puno ng galit at pagkadismaya. Sa sandaling yun, humahagik-jak ng halakhak si Ye Junlin, nakatayo ng matatag sa harap ni Dongfang Bubay. Mariin niyang saad, puno ng panunuya, kahit maghintay pa ako rito, may magagawa ka pa ba? Ipinakita mo na ang tunay mong anyo, hindi ba? Habang nagngangalit sa matinding galit, napahawak si Bubay sa kanyang dibdib, dama ang unti-unting pagbagsak ng kanyang vital essence, sa isip niya, puno ng pangamba, lintik, naging pabaya ako, muli na namang maraming vital essence ang nasayang, kung hindi ko agad mapupunan ito, tuluyan ang babagsak ang katawang ito sa kahinaan. Ngunit biglang kumislap ang kanyang alaala, kasabay ng paglingon sa mag-inang sina Empress Jing at Dongfang Mengyao, na nakakulong pa rin sa espasyong napapalibutan ng pulang enerhiya, ngumisi siya ng nakakaloko, bulong ng kasakiman, tama, nakalimutan ko, ang dalawang hanggal na ito ay may vital essence pa, basta't masipsip ko yun, makakabalik ako sa aking rurok. Ngumiti siya ng mas nakakatakot, itinuro ang ating bida, at mariing saad, ikaw na ang susunod, big brother. Ngunit bigla siyang natigilan, ramdam niyang hindi gumana ang kanyang plano, agad siyang napalingon sa likuran, puno ng pagtataka, ano ang nangyayari? At doon, nasalayan si Empress Jing na inaalalayan ang kanyang anak, mariin niyang sinabi sa anak na tila sumisipsip ito ng vital essence upang mag-cultivate, si Ji Mengyao naman, puno ng gulat at pagtataka, bulong sa kanyang isip, ano to? Hindi ako namatay kahit naubos ang bloodline ko, may kakaibang pakiramdam na gumagalaw sa loob ng katawan ko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang paggapang ng mga asensya sa kanyang buong katawan, mariin niyang bulong,
Ang napakalakas na vital essence ay parang rumaragasang alon, ngunit pagpasok sa katawan ay kakaibang banayad, habang umiikot ito, lalo pang tumitibay ang aking mga buto at meridians. Sa ganitong uri ng pagpapalakas, ang aking cultivation ay malapit nang. Ngunit bago niya matapos ang mga salita, bigla siyang napasigaw ng malakas mula sa kanyang katawan ay sumabog ang bugso ng enerhiya, hudyat ng kanyang pag-breakthrough sa ikaunang antas ng True Immortal Realm. Nang matapos ang mga sandaling yun, tumayo si Meng Yao, dama ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Mariin niyang sinabi sa kanyang ina, na kapag advance ako nang hindi dumaan sa lightning tribulation, agad namang tumango si Empress Jing, hudyat ng pagkagulat at pagsang-ayon, oo, isang bagay na hindi pa kailanman narinig. Sa puntong ito, biglang napaubo ng dugo ang old ancestor na si Dongfang Bubay, bahagya siyang lumingon, nagtataka, dahil napagtanto niyang natalo siya sa pagsipsip ng esensya ng mas batang si Meng Yao. Samantala, masayang nilapitan ni Empress Jing si Bubay, tinanong kung kailan lamang siya nagising, dagdag pa niya, puno ng paghanga, ang enerhiya ni Senior Ye ay tunay na napakalakas at walang kapantay. Dahil dito, isang malakas na palakpak ang pinakawalan ng ating bida, ngumiti siya ng matamis, mariin niyang saad, talagang kahanga-hanga ang pamamaraan mo, ninunong Dongfang, nagawa mong itanim ang sarili mong bloodline life force sa pinuno ng kaharian ng Heavenly Maiden at itago ito bilang Imperial Aura. Dagdag pa niya, puno ng panunuya, sa ganitong paraan, gamit ang teleportation array bilang daanan, hanggat may mga lalaki sa kaharian, ikaw, bilang pangunahing katawan, ay maaaring sumipsip ng kanilang vital essence anumang oras. Nang marinig ang mga katagang yun, nanggagalaiti sa inis si Bubay, pasiga niyang saad, nangangahas kang magplano ng masama laban sa akin, ginamit mo ako para tuluyang habaran ng bloodline ang kanilang mga katawan. Ngunit si Ye Junlin, kalmado at maamo ang ekspresyon, mariin niyang tugon, kung usapang pagkanalang, ang katotohanan ang nagtatag ng kaharian ng Heavenly Maiden ay isang lalaki, yun na ang pinakamalaking panlilinlang, hindi ba? Dahil sa revelasyong yun, natigilan si Empress Jing, naguluhan at nanghina sa lungkot, muntik na siyang bumagsak ngunit agad siyang ainalalayan ng anak, mariin niyang tanong sa old ancestor, totoo ba ang mga ito? Naalala ni Empress Jing ang kanyang kabataan, ang ninuno ang nagpalaki at nagturo sa akin hanggang ngayon. Paano magiging para lang gamitin ako ang lahat ng yun? Mahilig akong makipag-usap kay Ninunong Bubay. Gusto ko talaga siyang makita. Pagkatapos, napasigaw si Empress Jing, puno ng galit at inis, at lalong imposible na isa siyang mababang uri, mabahong lalaki. Nang marinig ang mga katagang yon, buong lakas na nagpalabas ng bugso ng enerhiya si Bubay, kasabay ng nakakalokong halakhak, mariin niyang saad, magaling ang sinabi mo, ako ay isang babae, noong nakaraan, upang habulin ang dakilang daw, kinapan ko ang aking sarili upang linangin ang pinakamataas na pamamaraan ng Chrysanthemum Treasure Scripture, at upang punan ang kakulangan nito, itinatag ko ang kaharian ng Heavenly Maiden, doon ko lamang nakamit ang lahat ng mayroon ako ngayon. Samantala, isang mabilis na atake ang biglang kumawala sa paligid, malutong itong tumama sa puwet ng baklang si Ancestor Bubay, dahilan upang siya'y mapa-atres pasulong sa gulat, unti-unting nawalan ng ulirat ang kanyang mukha, hanggang sa tuluyang kumawala ang kulay lilang enerhiya mula sa kanyang katawan, hudyat ng pagkaubos ng vital essence nito. Nang masaksihan yon, napasinghap si Ye Junlin, mariin niyang saad, ang masasabi ko lang, isa kang malupit na tao, sayang at naligaw ka sa chi deviation, bumagsak sa demonic path, at ngayoy malakas ang katawan mo sa labas ngunit hungkag sa loob. Samantala, makikita si Empress Jing na nakaupo sa sahig, malalim ang iniisip, mariin niyang bulong, kung ang kaharian ng Heavenly Maiden ay isa lamang kasangkapan, ano ang saysay ng lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng maraming taon, old ancestor? Ngunit biglang natigilan silang lahat nang sumabog ang kulay pulang enerhiya sa paligid, unti-unti itong lumaki, hudyat ng pagbubukas ng portal patungo sa ibang realm. Agad na nagsalita si Li Wuji, mariing saad, Master, na-unlock na ang teleportation array. Ngunit agad siyang sinuway ni Liu Qingming, pasiga, hanggal ka ba? Bukas na nga ang teleportation array, pero ano ang gagawin natin? Sa sandaling yun, agad na pumasok ang ating bida sa teleportation array, nagmistulang gintong liwanag sa gitna ng dambuhalang array, mariin niyang bilin sa kanyang mga kasama, aking disipulo, at Little Leo, may isang makapangyarihang nilalang mula sa lahi ng dagat na nakakulong sa absolute domain,
bantayan ninyong dalawa ang lugar na ito muna, at aasikasuhin ko ito pagbalik ko. Sa kabilang panig, sa marangyang kalangitan ng banal na lupain ng Taichu, bumukas ang dambuhalang teleportation. Di nagtagal, mula sa gitna ng portal ay lumabas ang isang dambuhalang artifact na nagliliwanag sa gintong kulay. Buong lakas itong tumama sa defensive na harang ng Taichu Holy Land, dahilan ng pagbitak-bitak ng protection. Pagkatapos, marahang inilapag ni Ye Junlin ang kanyang mga paa sa ibabaw ng artifact, agad nag-abiso ang kanyang system, binabati kita, host, sa matagumpay mong pag-check-in, gantimpala, isang ikasyam na antas ng immortal power, sa sandaling yun, marahang tinitigan ng ating bida ang malawak at maganda na Taichu Holy Land mula sa ere, ngumiti siya ng matamis, puno ng kumpiyansa, mariin niyang saad, o aking mabuting alagad Hong Chenny, narito na ang iyong guro, para sagipin ka.